We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world. Do not forget the works of the Lord. Blessed Thursday, everyone. Happy Feast of the Black Nazarene. Today, the whole country celebrates this Feast of the Black Nazarene. Viva Señor! Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapadala mo po ng Poong Nazareno sa aming buhay, kung saan we remember that as you saved us from our sins, as you gave your life for the ransom of many of the humankind, at habang binubuhat niyo po ang inyong krus na sinisimbolo ng itim na Nazareno, it is a reminder for us na we should also carry our crosses. Diba madalas biro yan, o kung ano yung cross nyo, kargahin ninyo o yakapin ninyo. Naalala ko nga yung aking apo, palaging sinasabi, Lolo, embrace mo na yung cross mo. Ay, tapos ang gusto niyang mangyari, embrace ni Lolo si Lola. So ako talaga yung cross ng lolo niya. And oftentimes nagiging katawa-tawa ito dahil ginagawang biro. Pero come to think of it, ang realidad ng buhay is napakaraming sakripisyo. Naalala ko nung ako ay lumakad ng paluhod sa Nazareno, sa Poong Nazareno. Yun yung nag-struggle ang aking anak na si Mark Lawrence dahil he's fighting for his life. And I really prayed on my knees na first time kong ginawa tungkol sa paghingi ko ng miracle healing sa baby na ito, and I was 6 days pa lang na nakakapanganak. So you could just imagine kung ano ang nararamdaman ng isang nanay na who is undergoing that heavy burden, o yung krus na yun. Nasaan ang aking asawa? Naghahanap ng pera kasi nagpa-pile up ang amin bill sa ospital. And ang hindi ko makakalimutan is towards the end, towards the middle of that long aisle ng Quiapo, simbahan ng Quiapo, ang prayer ko for miracle healing was changed. Naging thy will be done, Lord. Hindi ko alam. I honestly believe that it's the power of the Holy Spirit who changed that prayer from miracle healing to thy will be done, and your will, Lord, and not ours be done. Yun ang dasal ko sa harap ng altar ng Poong Nazareno. And yun pala ang pagpe-prepare niya sa akin na sa susunod na araw mamamatay na siya. Time is up na pala kay Mark. And so doon ko na-realize na kung mahal ko tong anak ko na to, na inilaban ko talaga at lumaban din siya sa sarili niya, mas mahal siya ng Lord. Mas gusto siya ng Lord na maging anghel, because siguro yun, sadyang yun ang nakatalaga sa kanya. Hanggang doon na lang siya. So 1 week old, kinuha siya ni Lord. So alam ko na siya ay anghel, at alam ko na si Lord sa tabi niya merong isang anghel na isa doon, dami ng anghel niya sa nakapaligid sa kanya, isa doon ay ang aking anak. Kaya nga naman, ang Feast of the Black Nazarene do not only remind us ng mga sakripisyo natin, kung hindi, it also reminds us of the prayer, the powerful prayer, thy will be done, Lord. And so, I invite each and every one of us na isurrender sa Panginoon ang lahat ng mga dala-dala, yung mabigat sa nating krus, at i-offer sa Panginoon, your will be done, Lord.
isa pang bagay, ang gusto kong pagnilayan is kung alam natin na mali ang ginagawa ng ating mga anak at mga apo, manindigan sana tayo na sabihin natin na hindi pwede yan, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Yes, oftentimes marami tayong gusto sa buhay natin. Gusto natin magpabanjing-banjing sa buhay. Gusto natin instead na mag-aral, sa mga estudyante instead na mag-aral, ay kung hindi naman exam, bakit naman ako magsiseryoso? Yung mga ganyan. So pagdating na exam, cramming or tapos hindi ka graduate, magsisinungaling ka. Dugtong-dugtong na yun. Tandaan natin, ipilit natin na sabihin sa kanila kung ano yung tama. Huwag tayong sumuko. Kahit na hindi sila makikinig, ulit-ulitin natin. We just remind them lovingly na ito, yes, ito ang gusto mo, pero tama ba yan? Baka hindi naman yan ang gusto ng Panginoong Diyos. So, we remind them about God's presence in their lives, in our lives, so that they will be conscious na hindi nga pala lahat ng gusto ko yun ang dapat masunod. Kasi dapat ko palang isipin, is this the will of God for me? Tayong mga naunang pinanganak, tayo yung mga mature people, let us be aggressive or let us be tough in saying na, is that the will of the Lord? Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, kung ano man po ang nangyayari ngayon sa kapistahan ng mahal na poong Nazareno, ikaw na po ang in control. Naway wala pong sakuna o insidente na hindi magandang mangyari ngayong araw nito. Lord God, please be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Please stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Happy Feast of the Black Nazarene. God bless.